Hello, kamusta na tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa kanyang blessings every day. Nire-replenish niya yung kanyang mga ibinibigay sa atin, no? Na pagkain, syempre, araw-araw kailangan natin yun. So, yung blessings ng Almighty Father, binibigay niya sa atin. So, unlimited yon, araw-araw. Nakakakain tayo because of the Almighty Father. And at the same time, yung health natin, minsan nalilimutan natin na yung health natin, importante. So, kaya tayo nakakakain dahil marunong tayong kumain at may gana tayong kumain at maayos pa yung ating digestive system. Maayos pa lahat yung ating mga yung katawan natin, no? Kaya nakakakain tayo. So, blessing yun ni Almighty Father. So, kaya wag natin kalimutan nun, pati yung katawan natin. Kay Almighty Father, yun, blessing niya sa atin, yung katawan natin. At pati na rin yung mga tao na namimit natin araw-araw. Blessing din ni Almighty Father yun, alam niyo ba? Kasi, natututo tayo sa mga tao. At kung natututo tayo, we must change for the better and not for the worse, no? Kasi minsan may mga mimimi tayo na mga tao na mali ang ginagawa, so matututo tayo ngayon, hindi natin gagayahin yon. Ngayon, kung may mamimit naman tayo na maganda yung kanyang ginagawa ayon sa turo ni Almighty Father, matututo rin tayo at gagayahin natin yon. At magpapasalamat tayo kay Jesus Christ sa kanyang sacrifice sa atin. Hindi madali yung kanyang ginawa na pagbibigay ng kanyang buhay. Kasi hindi lang basta binigay niya yung buhay niya, no? Kailangan niyang dumaan sa isang matinding, napakahirap at napakasakit na way para maipakita sa atin, no? Para sa atin yun, para ipakita sa atin na kung siya, hari siya ng mga hari, King of Kings and Lord of Lords, na pagdaanan yung napakasakit na bagay at naging humble siya. Humble siya, hindi siya naging humble. Humble siya, no? Si Jesus Christ. Tayo rin, magiging humble din tayo. Si Jesus Christ, naramdaman niya kung paano ang feeling niya, naging uod na siya, no? Sa pakikitungo sa kanya ng mga tao. So, tayo rin ganon. Kaya wag tayong magreklamo kung may mga tao na nananakit sa atin. Kasi napagdaanan ni Jesus yon at napagtagumpayan niya yon. Kaya magpapasalamat tayo kay Jesus. Marami tayong dapat na ipagpasalamat sa buhay natin. Pasalamat tayo dahil may utak pa tayo, may nakakapag-isip pa tayo, nakakapagsalita tayo, nakakadinig tayo, nakakakita tayo. Huwag natin kalimutan yon, mga bagay na yon. Kasi minsan makikita mo sa social media, no, bigla, minsan kasi nakakanood ako ng mga bigla na lang may nangyayari nga hindi maganda doon sa tao. So, ganun kadali ang buhay ng tao. Kaya tayo dapat magpapasalamat tayo. Lagi. Lagi. At huwag natin kakalimutan si Almighty Father at si Jesus Christ dahil hindi natin alam yung buhay natin. So, last time, binasa natin yung Daniel chapter 1. So, kilala natin si Daniel, di ba? Faithful and faithful servant of the living God, si Daniel. Mahal niya si Almighty Father. Under siya ng lineage ni Judah. So,
alam naman natin na yung Israel nahati, naging Israel, Kingdom of Israel at Kingdom of Judah. Dahil nagkasala si Solomon, kaya nahati. Tinanggal yung kaharian kay Solomon. Tinanggal yung 10 ng tribe. So, imbis na kay Solomon tanggalin, dahil nagalit si Almighty Father kay Solomon, sa anak ni Solomon tinanggal. So, si Rehoboam, no? So, nung nag-start na mag-reign si Rehoboam, doon na rin nagkaroon ng humiwalay si Jeroboam. At inalaw ni Almighty Father yon para matuto yung kanyang mga anak. Inaalaw ni Almighty Father yon pag nagkakasala tayo, para matuto tayo. Kahit napakasakit kay Almighty Father, hahayaan niya para matuto tayo, para bumalik tayo sa Kanya. So si Jesus Christ, tiniis niya para masave tayo lahat sa ating mga kasalanan, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan pag nagtiwala tayo kay Jesus Christ. Kaya yung mga anak ni Almighty Father sa Old Testament, tsaka sa New Testament, nangyayari yun. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin yun na dumadanas tayo ng mga pagsubok. At tinuturuan tayo ni Almighty Father para bumalik sa Kanya, maging maayos tayong tao, maging perfect tayo gaya ni Jesus Christ. So, itong si Jehoiakim, King of Judah, natalo yung kanyang kaharian, under siya ng lineage ni Solomon na ang anak ay si Rehoboam, no? So, naging hari ay si Nebuchadnezzar. Babylon ang nakatalo sa King of Judah or sa Kingdom ng Judah. So, naghari ang Babylon. So, nung time na yun, si Nebuchadnezzar. Pati na rin yung mga vessels na sa house of God, yung mga cup na ginagamit doon, inalaw ni Almighty Father na dalhin sa house of God ng mga Babylons or Chaldeans. So, si Nebuchadnezzar, meron siyang eunuch. At yung eunuch na inutusan niya na kunin yung mga magagandang lahi, physical, no? Tsaka mga matatalino na mga lalaki. Para kanyang maging mga servants. Inutos ni Nebuchadnezzar yon. So, isa sa mga napili, no? Kasama si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Pero iniba ng eunuch yung pangalan nila. Si Daniel, ginawang Belteshazzar, si Hananiah, Shadrach, si Mishael, naging Meshach, at saka si Azariah, naging Abednego, iniba ng eunuch. Tapos, pinapakain sila ng pagkain ng hari, yung mga magiging servant, no? Si Daniel, si Hananiah, si Mishael, at saka si Azariah, pinapakain ng galing ng pagkain ng king. Pero ayaw ni Daniel. At saka yung tatlong lalaki na kasama ni Daniel, ayaw nila. Kasi ayaw nila ma-defile or madumihan. Ayaw nilang isipin na kaya sila lumakas ay dahil sa pagkain ng hari ang kinakain nila. Yun. Kasi nagtitiwala sila kay Almighty Father. Ayaw nilang kung ano ang kinakain ng hari na iba ang Diyos. Iba kasi ang Diyos niya ni Nebuchadnezzar, no? Ayaw nila. Kaya, mas pinili ni Daniel kumain ng mga vegetables. At saka tubig lang, hindi walang wine. So, kasama si Shadrach, Meshach, and Abednego.
So bata pa lang sila dito, kinuha na sila ni Nebuchadnezzar. Sabi ni Daniel, bigyan sila ng 10 days at i-compare yung kanilang itsura sa magiging itsura ng mga tao or ng mga lalaking kaedad nila na kumakain ng pagkain na inihahanda para sa hari, kung sino ang mas healthy. So nung makita ni Melzar na nakatoka sa kanila na mag-serve, na mas maayos ang kanilang mga itsura kumpara sa mga kumakain ng mga galing sa king's table or king's food or portion, ang ginawa na lang ay puro vegetables na din ang binigay sa kanila. Kasi mas maganda ang kanila itsura, mas healthy. Kaya mas naging healthy ang itsura ni Daniel, hindi dahil sa pagkain yon. Dahil yon sa faith ni Daniel at saka ng tatlong lalaki na si Shadrach, Meshach, and Abednego. Inalagaan sila ni Almighty Father. Hindi dahil sa pagkain yon. Kasi baka sabihin nyo, ay dapat talaga maging vegan tayo, ganon. Hindi doon, no? Hindi doon. Kundi si Almighty Father nag-iingat sa kanila at nagbibigay sa kanila ng kalakasan, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa pananampalataya nila kay Almighty Father, na ayaw nilang makisali sa kung ano man, inuulit ko na, ayaw nilang makisali sa kung ano ang kinakain ng king dahil masasabi ng king, o kaya lumakas yan, kaya naging matalino yan, dahil sa yung kinakain nila, pagkain ko rin, no? Ayaw nila ng gano'n. Naintindihan niyo ba ako? Siyempre, walang sasagot. Pero kung ang kinakain ng hari ay vegetables, ang sasabihin naman ni Daniel, ayaw namin ng vegetables, gusto namin ng meat. Kasi ayaw nga niya makipag-partake or ma-defile sa kung ano ang kinakain ng hari. Ayaw niyang maging ka-equal dahil iba sila ay followers and of the Almighty Father, mahal nila si Almighty Father, faithful sila kay Almighty Father, no? So dahil sa faithful sila kay Almighty Father, binigyan sila ni Almighty Father ng knowledge and skill in all learning and wisdom. So knowledgeable sila and maganda silang magbigay ng wise decision maker sila. Pero itong si Daniel, ang namumukad-tangi na nakakaintindi ng mga visions and dreams. Alam niyo yung visions and dreams, di ba? Yung visions, parang yung nakita ni Paul. Vision yon. Tapos yung dream naman, syempre alam natin, dream pag natutulog ka, may napapaginipan ka, minsan di mo naiintindihan. So marunong si Daniel noon, binigyan siya ni Almighty Father ng knowledge and understanding to interpret visions and dreams. At sa mga lahat ng mga pinili nila na mga galing sa iba-ibang tribe ng Israel, mas namumukod-tangi si Hananiah, Mishael, Azariah, and Daniel. Dahil yon sa pananampalataya nila kay Almighty Father. Kaya they stood out from among other men, young men. Kasi bata sila nung kinuha sila, no? Hindi natin alam kung anong age nila. Pero si Daniel hanggang naabutan pa niya si King Cyrus. At saka, in all matters of wisdom and understanding, mas 10 times better pa sila kumpara sa magicians and astrologers ni King Nebuchadnezzar. So bakit merong astrologers and magicians si King Nebuchadnezzar? Nung time na yon, ang pinakaunang religion
ay Zoroastrianism. Yung Zoroastrianism, naniniwala sila sa sa astrology, sa sorcery, at saka sa mga kung ano-ano pa. Pero alam naman natin na hindi galing kay Almighty Father yun, di ba? Pero bakit nung ipinanganak si Jesus, merong 3 magi? No, not really 3, kasi hindi naman talaga sila 3. Walang number kung ilang magi yung dumalaw kay Jesus Christ nung pinanganak siya. Bakit may magi? Kasi yung magic doon galing, kaya nga magi, no? 3 wise men from the east. So kung from the east, kung i-check mo, galing yun sa... Kung i-check mo yung Israel, yung Jerusalem, kung saan pinanganak si Jesus Christ, asan yung 3 wise men, walang 3 na, lagi ako naglalagay ng 3. Basta wise men, no? From the east. Saan ba ang east? So, itong Babylon, nasa east to. So, ang sakop dito ngayon ay Iraq. So, yung mga magi, doon galing ang word na magic, sorcery, and astrology. Ano pa ba yun? Doon galing lahat, no? Kaya may magi, i-add ko lang, kaya may magi na nga pala na dumating kay Jesus Christ nung siya ay ipinanganak, kasi ina-announce sa buong mundo na ipinanganak na ang King of Kings. Kahit sino invited na makita yung King of Kings, yung baby na lalaki bilang King of Kings, invited. Kaya inallow ni Almighty Father na makita ng mga magi si Jesus. So, nung time na yon, yung mga magi, inalaw ni Almighty Father, okay? Inalaw ni Almighty Father na makita sa stars. So, huwag kayong magde-depend sa titingin sa stars kasi nung time na inalaw ni Almighty Father. He allowed it. Na makita sa stars, na malaman nila na ipinanganak na ang King of Kings. Kaya dumalaw sila na si Jesus Christ ang magiging Savior and Redeemer ng buong mundo nung baby. So paglaki, no? Kaya inalaw ni Almighty Father yon. Kaya nakita ng mga magi. Pero hindi sila 3 kasi wala naman nakalagay sa Bible kung ilan sila. Ina-assume lang na naging 3 kasi nga ang binigay ay 3 gifts, no? Gold, frankincense, and myrrh. Kaya in-assume lang na 3, pero hindi 3. Hindi natin alam, walang nalagay sa Bible kung ilan. Baka may sumasamba sa inyo dyan sa sa mga magi, no? Iba yung magi, no? Or wise men, iba yon. Kasi nga, galing sila sa, ulit ko, Zoroastrianism, astrology, magician sila. Gaya nitong mga tauhan ni Nebuchadnezzar. So, dito tayo sa chapter 2. 20 minutes agad. Daniel chapter 2. And in the 2nd year of the reign of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar dreamed dreams wherewith his spirit was troubled and his sleep brake from him. Na naginip si Nebuchadnezzar sa kanyang pangalawang taon ng pagre-reign, na naginip siya at hindi na siya nakatulog kasi yung spirit niya was troubled. Siguro kayo kung nakakanaginip kayo ng hindi maganda, pagising ninyo, parang hindi nyo alam kung ano nangyari, pero hindi na kayo makatulog, di ba? Ganon yung nangyari kay Nebuchadnezzar. Then the king commanded to call the magicians and the astrologers and the sorcerers and the Chaldeans to show the king his dreams.
Ano yung mga Chaldeans? Ha? Yung Chaldeans, Babylonian sila. Pero, Semitic speaking tribe. Kilala sila sa nagpa-practice ng witchcraft, sorcery, astrology. So, meron na siyang mga tauhan na Chaldeans na, pero ang salita nila ay Aramaic, no? Yung mga Chaldeans. Ngayon, meron din siyang magician, astrologers, and sorcerers. Alam naman natin kung ano yung magician, di ba? Yung astrologer, alam nyo? Tsaka yung sorcerer. Ito, hindi ito kay Almighty Father. No? Kung meron man silang mga knowledge, it's not from the Almighty Father, it's not from the Holy Spirit, it's not from Jesus. It's from the fallen angels. Kaya hindi sila mapagkakatiwalaan. Yung mga magicians, astrologers, and sorcerers, and the Chaldeans. Kasi hindi naman sila galing kay Almighty Father. Pero inalaw nga ni Almighty Father na mga Magi's makita si Jesus. Kaya may dumating na Magi. Inulit ko lang nung pinanganak si Jesus. For to show the king his dream. So, pinatawag ng King Nebuchadnezzar yung kanyang mga magician, astrologer, lahat na, yung mga manghuhula, mga kukulam, mga manghuhula, mangkukulam, manggagamot ng kung ano-ano, yung may mga dahon-dahon, titingin sa, at saka yung, alam mo yung tawas? Di ba, nung bata tayo, may nagtatawas. Yung kandila, tapos ilalagay sa tawas, mga ganon. Doon natin nakuha yun. Yung pag-worship ng nature also. Dito mga magicians, astrologers, and sorcerers. Kasi itong mga astrologers naman, ang sinasamba na naman nila ay mga stars. No? Kaya nga, ito ay mga fallen angels. Inililigaw tayo nitong mga to. Ngayon, itong si King Nebuchadnezzar, since hindi siya follower ni Almighty Father, ito ang kanyang mga pinaniniwalaan. Pinatawag niya para alamin yung kanyang panaginip kasi nga, bothered masyado si King Nebuchadnezzar. So they came and stood before the king. So lumapit ngayon yung mga magicians, sorcerers, yung mga Chaldeans, astrologers, lahat-lahat na. Mga, ano ba ito? Manghihilot, manghihilot, kung lahat ng mga ano, no? And the king said unto them, I have dreamed a dream, and my spirit was troubled to know the dream. Nanaginip ako ng isang panaginip, sabi ni King Nebuchadnezzar. Pero yung spirit ko ay naguguluhan. Kasi hindi ko maalala kung ano aking panaginip. Pero naguguluhan ako. Bothered ako sa panaginip ko. Hindi ko lang maalala kung ano yung panaginip ko. Gusto kong maalala. Ituruan niyo ako. Isabihin niyo sa akin kung ano yung panaginip ko. Sa madaling salita. Then spake the Chaldeans to the king in Syriac. O king, live forever. Tell thy servants the dream, and we will shew the interpretation. Sabi ng Chaldeans. Sabihin mo sa akin kung ano ang panaginip nyo. Ngayon, sasabihin namin sa inyo kung ano yung interpretation ng panaginip na yon. The king answered and said to the Chaldeans, the thing is gone from me. Hindi ko na alam kung ano yung panaginip ko. Pero mananaginip ako, hindi ko gusto, troubled ako. Kaya gustong malaman ni King Nebuchadnezzar kung ano yung panaginip niya. If ye will not make known unto me the dream with the interpretation thereof, you shall be cut in pieces, and your houses shall be made of a dunghill. Pag hindi nyo sa akin sasabihin ng aking panaginip, pagpuputol-putulin ko ang inyong mga katawan, utusin ko na cut into pieces kayo, pati yung bahay ninyo, sisirain, susunugin, gagawing dunghill. Alam niyo yung dunghill?
sisirain. Gagawin kong durug-durug, dudurugin ko. Pero, but if you shew the dream and the interpretation thereof, you shall receive of me gifts and rewards and great honor. Pero kung sasabihin nyo sa akin kung ano yung panaginip ko, bibigyan ko kayo ng reward, tsaka great honor. Thereof, show me the dream. Ngayon, sabihin nyo sa akin kung anong panaginip ko kasi bibigyan ko kayo ng reward. Ngayon, kung hindi nyo sa akin masasabi ang aking panaginip, pagpuputol-putulin ko ang katawan ninyo, pati yung bahay ninyo, dudurugin ko, sisirain ko. At dapat may interpretation, no? And the interpretation thereof. Verse 7, they answered again and said, let the king tell the servants the dream, and we will shew the interpretation of it. Sabihin niyo sa amin kung ano yung panaginip ninyo. No? Sabi ng mga magicians, sorcerers, astrologers, Chaldeans. The king answered and said, I know of certainty that ye would gain the time because ye see the thing is gone from me. Alam ko, kaya nyo yan. Sige. Pinipilit ni King Nebuchadnezzar yung kanyang mga magician. Kaya nyo yan. Sabi nyo sa akin yung panaginip ko. Kaya nyo yan. Bigyan ko kayo ng oras. Kasi nga, nakalimutan ko na yung panaginip ko. Hindi ko na maalala. The thing is gone from me. But if you will not make known unto me the dream, there is but one decree for you. For you have prepared lie and corrupt words to speak before me. Ngayon, kung hindi nyo sa akin sasabihin ko na yung mga panaginipan ko, isa lang ang pag-uutos ko. Kayo ay mga sinungaling at corrupt yung mga salita. Till the time be changed, therefore tell me the dream, and I shall know that ye can shew me the interpretation thereof. Kung sasabihin nyo sa akin kung ano yung panaginip ko at kung ano yung interpretation nun, no? Pero kung hindi nyo sasabihin sa akin, kayo ay mga sinungaling at yung mga lahat ng sinasabi nyo sa akin na hindi ko na paniniwalaan, corrupt or madumi yung mga sinasabi nyo sa akin, walang mga katotohanan. So napakahirap na gustong ipagawa ni King Nebuchadnezzar sa kanyang mga magicians. The Chaldeans answered before the king and said, there is not a man upon the earth that can shew the king's matter. Therefore, there is no king, lord, nor ruler that asks such things at any magician, or astrologer, or Chaldean. Sabi ng mga Chaldeans, walang mga lalaki, no, dito sa mundo ang kayang mangyari kung ano ang gusto mong mangyari. Walang king, lord, ruler na nagsasabi sa kanyang mga magician na kung anong gusto niyo mangyari. Dahil nga hindi nga namin alam paano namin malalaman. Hindi mo sinasabi sa amin kung ano yung panaginip mo. And it is a rare thing that the king requireth, and there is none other that can shew it before the king except the gods, whose dwelling is not with the flesh. Sabi ng mga Chaldeans, walang makakagawa nun. Napaka-rare ng nire-require mo sa amin. Napaka-rare. Walang, konti lang. Madalang ang nagsasabi ng mga ganyan. At walang makakapag-alam ng iyong panaginip. Maliban na lang, no? Sa except the gods. Pero yung mga gods, hindi, yung wala sila dito sa mundo. Whose dwelling is not with flesh. Alam ng mga gods, pero wala sila dito sa mundo. Sabi ng mga Chaldeans. Napakahirap ng pinapagawa mo. Yung gods lang ang nakakaalam niyan. Panaginip mo na gusto mong sabihin namin sa iyo, walang makakaalam. For this cause the king was angry and very furious and commanded to destroy all the wise men of Babylon. So, dahil sa pangyayari yun, gusto niyang sirain at ipapatay lahat ng mga wise men, no, of Babylon. And the decree went forth that the wise men should be slain, and they sought Daniel and his fellows to be slain. So lahat ng mga wise men ipapapatay.
Kasi nga, gusto nga ng hari, alamin ko ano yung kanyang panaginip kasi nakalimutan na niya. Walang makakaalam kasi siya naman ang nanaginip. No? Walang makakaalam kasi siya naman ang nanaginip. Ngayon, syempre, hari siya. Walang paghari kasi dito sa mundo, walang isip ng pag ang hari dito sa mundo, isip niya maliit lang, no? Ano ba parang maikling isip? Hindi broaden yung knowledge niya. Hindi siya nakakaintindi. Kasi nga, feeling niya, hari siya. Siya ang nakakaalam ng lahat. Lahat ng gusto niya dapat iba sunod. Hindi naman pwede yon. Dahil nga, siya ang nanaginip. Tapos, siya ang nanaginip, siya pa magpapapatay sa mga tao dahil sa magpapapatay sa mga wise men kasi nga hindi maintindihan, hindi malaman or hindi alam ng mga wise men kung anong panaginip niya. Kahit siya rin, hindi rin niya alam kung ano yung panaginip niya, no? Si Nebuchadnezzar. Hindi rin niya alam, nakalimutan na kasi niya. Then, Daniel answered with counsel and wisdom to Arioch, the captain of the king's guard, sa verse 14, which was gone forth to slay the wise men of Babylon. So, ipapapatay na yung mga wise men ng Babylon. Ngayon, si Daniel, nakipag-usap kay Arioch with wisdom and skill. He answered and said to Arioch, the king's captain, why is the decree so hasty from the king? Bakit ganun ang kautusan ng hari? Masyadong hasty. Masyadong nagmamadali. Terrible naman ng punishment na ibinibigay niya. Then Arioch made the thing known to Daniel. Ang ginawa ngayon ni Arioch, sinabi niya kay Daniel kung ano ang ni-require ng hari ni King Nebuchadnezzar. Then Daniel went in and desired of the king that he would give him time and that he would show the king the interpretation. Ngayon, ang ginawa ngayon ni Daniel, lumapit siya kay King Nebuchadnezzar. Sabi niya, bigyan siya ng panahon para alamin yung kanyang panaginip and at the same time, para mabigyan din ng interpretation yung panaginip ni King Nebuchadnezzar. Kaya wag mo nang ipapatay yung mga magicians, sorcerers, astrologers, tsaka yung mga Chaldeans and other wise men. Then Daniel went to his house and made the thing known to Ananiah, Mishael, and Azariah, his companions. Ngayon, isinare naman ni Daniel ang kanyang nabalitaan at nalaman sa kanyang mga kasama na si Hananiah, Mishael, and Azariah. That they would desire mercies of the God of heaven concerning this secret, that Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of Babylon. Para hindi sila ipapatay, sinabi niya kay Hananiah, Mishael, and Azariah. So, humingi siya ng tulong to pray, no? Na makaawaan sila ni Almighty Father tungkol sa secret ng panaginip. Kaya secret dahil nga kahit si Nebuchadnezzar hindi niya alam yung panaginip niya, pati interpretation. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Ngayon, dito sa verse 19, isang gabi, si Almighty Father, in-explain niya, no? Yung dream ni Nebuchadnezzar kay Daniel in a vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Ni-reveal kasi ni Almighty Father. So, ganun ang pagmamahal ni Almighty Father sa mga taong faithful sa Kanya. Ibinibigay ni Almighty Father kung ano ang kahilingan ng mga taong faithful sa Kanya. Kahit napaka-imposible, kaya ni Almighty Father maging posible. Kasi napaka-imposible yung malalaman ng isang
Halimbawa, ikaw may panaginip yung isang tao, gusto kong malaman yung panaginip niya. Hindi, kahit yung nanaginip, hindi niya alam ang kanyang panaginip niya. Paano ko malalaman yun? Ngayon, si Almighty Father, kaya yon. Omniscient, omnipotent, omnipresent. Ganun siya, Almighty Father. All-knowing, lahat nakikita niya, present siya, Almighty, honorable, si Almighty Father. Kaya, ang ginawa ni Daniel, he blessed the God of heaven. Daniel answered and said, "Blessed be the name of God forever and ever." Pinuri niya si Almighty Father. For wisdom and might are His. Sa Kanya galing ang power at ang karunungan. And He chargeth the times and the season. And He changeth the times and the season. Siya, hawak niya ang buong mundo. Hawak niya ang oras at ang mga season. He removeth kings and setteth up kings. Nagtatanggal siya ng mga hari. Tinatanggal niya sa pwesto ang mga tao na hindi karapat-dapat or kahit karapat-dapat, tinatanggal niya sa pwesto. At nagsiset siya ng bagong king. Ganon si Almighty Father. Nagtatanggal siya ng power at nagbibigay siya ng power. Ganon si Almighty Father. He giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. Si Almighty Father din ang nagbibigay ng wisdom sa mga tao para sila ay maging wise. At siya ang tumutulong sa mga tao para matuto at malaman ang mga iba-ibang mga bagay, maintindihan ng mga bagay. He revealeth the deep and the secret things. May mga bagay na nakatago, si Almighty Father ang magre-reveal nun. Deep and hidden things. He knoweth what is in the darkness. Alam ni Almighty Father lahat. And the light dwelleth with Him. At ang liwanag ay nananahan, nakatira kay Almighty Father, dahil si Almighty Father ang light. I thank Thee and praise Thee. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Pinupuri ko siya, sabi ni Daniel. O Thou God of my fathers. Ikaw ang Diyos ng aking mga ninuno, who has given me wisdom and might, na nagbigay sa akin ng karunungan at kalakasan, and hast made known unto me now that what He desired of Thee. Ikaw ang paalam sa akin, no? Kung ano ang kailangan kong gawin at kung ano ang mga kailangan kong malaman. At ikaw ang nagsasabi sa akin kung pag nag-request kami sa iyo, ikaw ang nagbibigay sa amin. For Thou hast now made known unto us the king's matter. Ikaw ang nagbigay sa amin ng kung ano yung panaginip ng king, yung kanyang dream, kung ano yung kanyang iniisip, kung ano nakakapagpagbagabag ng kanyang puso. Ikaw ang nagre-reveal. Kaya pinuri ni Daniel si Almighty Father sa pagbibigay sa kanya ng wisdom, knowledge, and understanding. Up to now, si Almighty Father, ganun pa rin, nagbibigay siya ng wisdom, understanding, and knowledge sa kanyang mga anak. Hindi nagbabago si Almighty Father up to now. Kaya, purihin natin si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father, hindi sila nagbabago. Ang pagmamahal nila, since the beginning of time, up to now, ganun pa rin. Yung pagbibigay ng blessing, since the beginning of time, up to now, ganun pa rin. And forever yon, walang pagbabago. Hindi nagbabago si Almighty Father. Ang nagbabago, tao. Pero si Almighty Father, si Jesus Christ, hindi magbabago. Never. They are faithful and just, Almighty Father and Jesus Christ.
ano nga yun, if we are faithless, kung wala tayong pananampalataya, si Jesus Christ pananatili pa rin faithful because He cannot deny Himself kasi He is faithful and true. So dito na tayo sa verse 24. Therefore Daniel went in unto Arioch, sorry. Therefore Daniel went in unto Arioch, yung tao whom the king had ordained to destroy the wise men of Babylon. Yung inutusan ni Nebuchadnezzar na patayin yung mga wise men, si Arioch. Pumunta siya ron. He went and said thus unto him, destroy not the wise men of Babylon. Huwag mong patayin yung mga wise men of Babylon. So, si Daniel, hindi siya selfish. O sige, patayin mo na yung ibang mga wise men. Kami na lang nila Shadrach, Meshach, and Abednego. Huwag mo kaming patayin kasi alam namin, no? Kung ano ang dream ng king. Hindi ganon si Daniel. Hindi ganon yung mga anak ng Diyos. Kahit alam nila na yung may astrologer, Chaldean, sorcerer, magician. Hindi, ay mga magician, patayin mo na. Kami ni Azariah, wag mo na kami papatayin. Hindi ganun. So, anong sabi ni so, mabuti ang kalooban ni Daniel kasi siya ay true follower of the Almighty Father. Kung mabuti ang si Daniel, more so, mas mabuti si Almighty Father kasi sinusunod niya si Almighty Father. Doon ang kanya nanggagaling kanyang kalakasan at ang kanyang pananampalataya. So, totoong anak siya ni Almighty Father. Destroy not the wise men of Babylon. Bring me in before the king, and I will shew unto the king the interpretation. Dalhin mo ako sa hari, sasabihin ko sa kanya kung anong panaginip niya, pati ang interpretation, sasabihin ko sa kanya. Hindi selfish si Daniel. Tayo ba as Christians, selfish ba tayo? Hindi ako nakaisip nito, kailangan ako lang magpe-present nito. Ha? Ganun ba ang mga Christians? Ha? Sa akin lang ni-reveal ni Almighty Father to, ako lang ang magsasabi nito. At tapos manghingi ka ng tithes and offering, ganon. Hindi ganon, okay? Walang hiningin kapalit si Daniel. Anong hiningin kapalit niya? Huwag patayin ang mga magicians, sorcerers. Walang dumanak na dugo. Mana si Daniel, no? Kay Almighty Father. Loving. Just like the Almighty Father. Kind and gentle, just like the Almighty Father. So, dapat tayo rin magiging kind, gentle, and loving tayo. And we should care for our brethren. Kahit hindi ko sila Christian, mag-aalagaan pa rin natin or mag-share pa rin tayo. Sabi natin, hindi naman Christian yan, wag na natin, tayo-tayo lang. Hindi. Kasi gito ang ginawa ni Daniel eh. Nagkakaintindihan ba tayo? Walang sasagot. Hindi natin. So si Daniel, i-share niya yung blessing, no? I-share niya yung blessings. Anong blessing yung share niya? Yung blessing na hindi patayin. Yung mga sorcerers, magicians, and Chaldeans, and the astrologers. Then Arioch brought in Daniel before the king in haste. Nagmamadali si Arioch na dalhin si Daniel
kay King Nebuchadnezzar and said thus unto him, I have found a man of the captives of Judah that will make known unto the king the interpretation. Meron ako nakitang lalaki, sabi ni Arioch, na galing sa mga nahuli natin or captives natin. Pinili natin ang mga tao, na mga lalaki galing sa lahi ni Judah, na nakakaalam kung ano ang interpretation ng panaginip niyo po. The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, art thou able to make known unto me the dream which I have seen, and the interpretation thereof? Alam mo ba kung ano yung aking panaginip, pati yung interpretation? Kasi nga, itong si Nebuchadnezzar, nakalimutan na niya, no? Yung panaginip, at hindi rin niya alam ang interpretation. Pero gusto niyang malaman kasi nga na-bothered siya. Na-bothered si Nebuchadnezzar because inilagay sa puso ni Nebuchadnezzar na ma-bothered siya. Bakit kailangang ilagay ni Almighty Father sa puso ni Nebuchadnezzar na ma-bothered siya? Na kailangan alamin niya yung kanyang panaginip? Para ipakita ni Almighty Father ang kanyang kapangyarihan kay Nebuchadnezzar. Na yung kapangyarihan niya, ibinigay niya kay Daniel, na kanyang servant. Lahat ng mga bagay na nangyayari ay para sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father. Hindi nagkataon na nakalimutan ni Belteshazzar. Hindi nagkataon yun. Inallow ni Almighty Father na makalimutan ni Belteshazzar. Inallow ni Almighty Father na makalimutan ni Nebuchadnezzar yun. And at the same time, inallow din ni Almighty Father na ilagay sa puso ni Nebuchadnezzar na kailangan malaman niya ang interpretation. Not because kailangan niyang malaman o kung ano pa man, but because to reveal His power through Daniel. Dahil ang nagbibigay sa atin ng knowledge and wisdom, it comes from the Almighty Father. Para mapurihan ang pangalan ni Almighty Father. Maipaalam sa buong mundo gaano ka-powerful si Almighty Father. All-knowing, omniscient. Walang lihim, walang secret na hindi alam. Si Almighty Father, alam niya lahat. Daniel answered in the presence of the king and said, the secret which the king hath demanded cannot the wise men, the astrologers, the magicians, the soothsayers shew unto the king. So yung secret nyo po na panaginip nyo na hindi alam ng mga wise men na dinedemand nyo na alaman nila, na dapat alam nila, hindi nila alam. But there is a God in heaven that revealeth secrets. So dito, sinabi ni Daniel, there is a God in heaven. Isinare ni Daniel kay Nebuchadnezzar na powerful si Almighty Father, the God in heaven. And maketh known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. At ipinaalam kay Nebuchadnezzar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. So nalaman ni Nebuchadnezzar kung ano mangyayari sa mga huling araw. Kahit matagal pa, nung time na to, matagal pa ang mangyayari sa mga huling araw, alam na ni Nebuchadnezzar because sinabi sa kanya ni Daniel, because sinabi ni Almighty Father kay Daniel. So, in a way na blessed si Nebuchadnezzar ni Almighty Father through Daniel. Kasi nalaman ni Nebuchadnezzar kung ano mangyayari eh.
in the future. Thy dream and the visions of thy head upon thy bed are these. Ito ang iyong panaginip at ang vision mo nung natutulog ka sa utak mo, sa ulo mo. Pati yung interpretation. As for thee, O king, thy thoughts came into thy mind upon thy bed. What should come to pass hereafter? And he that revealeth secrets maketh known to thee what shall come to pass. Ipapaalam ngayon sa'yo kung ano ang mangyayari. Habang natutulog ka, inireveal sa'yo kung ano mangyayari. At ngayon, yung secret na yun, malalaman mo kung anong mangyayari na dapat, that will come to pass in the future. But as for me, sabi ni Daniel, this secret is not revealed to me for any wisdom that I have more than any living. Ito ay nireveal sa akin, sabi ni Daniel, hindi dahil sa mas magaling ako kaysa sa ibang mga tao. So, si Daniel, mapagkumbaba siya, humble. Gato ang nire-require sa atin ni Almighty Father, to be humble. Like Jesus Christ, humble. Bakit gusto ni Almighty Father ng humble? Kasi siya, humble in spirit, si Almighty Father. Kahit powerful siya, is humble. Ngayon kung tunay tayong anak ni Almighty Father, dapat humble din tayo. Ngayon meron tayong nakikita, di ba? Sa streets, or in other countries, nakikita natin pride. The pride of ganyan. Pride walk. Rainbow pride. Hindi gusto ni Almighty Father nun. Ay ni Almighty Father ng prideful or proud people. Kaya si Almighty Father pumipili siya ng mga tao na simpleng tao to reveal Himself. Hindi niya kailangan ng mga tao na matalino, na mayaman, mataas ang pinag-aralan, na sikat. Hindi kailangan ni Almighty Father nun. Ang nire-require niya, humble ang kanyang mga anak. Kind, gentle, loving, matiisin, faithful sa kanya. Yun ang kanyang nire-require. Yung lagi siyang ina-acknowledge, yung lagi siyang kinakausap. Gusto ni Almighty Father nun, lagi siyang kinakausap. Kaya sabi ni Daniel, alam ko yung panaginip mo at nireveal sa akin, pero hindi dahil sa matalino ko sa kahit sino man ng mga tao dito. But for their sakes, that shall make known the interpretation to the king, and that thou mightest know the thoughts of thy heart. Ano ibig sabihin nito? So, ibinagay ni Almighty Father ang secret kay Daniel. Hindi dahil sa matalino siya, greater ang kanyang wisdom sa kahit na sino mang lalaki na nandun sa kaharian ng Babylon. Kundi para yun sa hari, para malaman ng hari kung ano ibig sabihin nun. At nang gano'n ay maintindihan niya kung ano ang nangyayari sa kanyang pag-iisip at sa kanyang puso. And at the same time, to reveal the power of the Almighty Father. Thou, O King, sawest, and behold, a great image.
The great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible. So ito na yung panaginip ni Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar, na naginip siya, ito na yung panaginip niya, na nakalimutan niya, na gusto niyang sabihin sa kanya ng mga soothsayer, ng mga magician, ng mga astrologers, Chaldeans, sorcerers. Ito na yun. Sinasabi na ni Daniel sa kanya, ito yung panaginip mo. Nakakita ka ng great image or large statue in front of you. Malaki yung statue, shiny and frightening. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible. Frightening. Yung itsura. Image yun, no? Statue. Statue ng tao na nakakatakot. Verse 32, this image's head was of fine gold. So yung statue na nakita niya, yung large statue, hindi natin alam kung gaano ka-large yung statue na panaginip ni Nebuchadnezzar. Yung ulo made of gold, fine gold. His breast and his arms of silver. So ito no, kunyari ako yung statue. Ito, yung head made of gold, fine gold. Yung breast up to the arms, silver, no? Iba-ibang kulay. Gold, silver, and then yung belly, yung chan hanggang thigh, made of brass or bronze. Tapos yung legs naman, yung binti, made of iron. And his feet, part of iron and part of clay. So, yung statue, 4 na hati yon. Gold, silver, brass or bronze, and then yung hita hanggang paa, made of iron and, pero yung paa, made of iron and part clay. Naintindihan nyo? So, yung hita, iron. Yung legs, no? Pero yung paa, iron na pinaghalong clay. Thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and break them to pieces. So dito sa verse 34, nung nakikita mo yung statue, nakakita ka ng isang bato, no, na cut free, galing sa wala lang, galing sa kung saan na bato, nakakita ka. But no man being touched the rock. Walang pinanggalingan yung bato. Walang kung saan galing, kung sino naghawak ng bato. Pero nakakita ka ng bato na free, no? It hit the statue on its feet of iron clay and smashed them. Yung bato, tinamaan yung paa na made of iron and clay. At nasira yung paa. Verse 35, then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together. So, nung tinamaan ng isang bato yung paa na made of iron and clay, syempre, paa yun, ano? So, pati yung buong katawan na ng statue, nahulog na rin, nasira na din. It was broken into many pieces. So, yung head, yung body, yung belly and the thigh and the legs and feet, nasira na lahat. And became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them, and the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. Intindihan niyo? So, nung tinamaan yung bato, may nanonood pa sa akin. Mama, naintindihan mo yung sinasabi ko.
Yung tinamaan ng bato na wala na galing sa kung saan, walang galing, walang hawak ng bato, bigla na lang may tumamang bato sa paa nung statue, nasira yung statue. Una kasing tinamaan yung paa. Kaya nasira pati ulo, katawan, lahat. Ngayon, yung bato na yon, yung rock na yon, na tumama sa statue, naging very large mountain. It filled the whole earth. So, yun ang panaginip ni Nebuchadnezzar. Yung gigil na gigil siya na gusto niyang malaman. Na si Almighty Father ang reveal kay Daniel at sinabi naman ni Daniel kay Nebuchadnezzar, "This is the dream and we will tell you the interpretation thereof before the king." At yun ang yung panganaginip at sasabihin ko sa inyong interpretation. "Thou, O king, art a king of kings. For the God of heaven hath given thee a kingdom, power and strength and glory. And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of the heaven hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all." Naging makapangyarihan ka, sabi ni Daniel kay Nebuchadnezzar. "Thou art his head of gold." Ikaw, ang nire-represent mo, yung head of gold. You are the head of gold. Sabi ni Daniel, pinapasabi ni Almighty Father yun. "And after thee shall arise another kingdom inferior to thee." After mo, di ba ikaw yung head? After mo, merong magra-rise ng kingdom inferior to thee. So, yun yung chest and arms na kingdom. Okay? "Another third kingdom will arise, which is brass, which shall bear rule over all the earth." Ngayon, after ng hanggang belly na made of silver, may darating na naman, made of brass from belly up to the thigh ba yun? From belly up to the thigh. Ngayon, made of brass naman yon. Kingdom din yon. So, nakakatatlong kingdom na yon, di ba? Pero, korting tao siya. Pero, hati-hati siya. So, at yung ulo, nire-represent niya ang King of Babylon or Babylonian Empire. May darating na naman isang empire, galing kalahati ng katawan hanggang dito, kasama ang arms, made of silver. Tapos, from belly up to the thigh, another kingdom na naman, pero made of brass or bronze na yon. And then another kingdom na naman, made of steel and clay, or iron and clay. So, iba-ibang mga kingdom yon. Korting tao, iba-ibang kingdom. "And the fourth kingdom shall be strong as iron, for as much as strong breaketh into pieces, and subdueth all things, and as iron that breaketh all this, shall it break in pieces the bruise. And where thou sawest the feet and toes, part of potters is clay, and part of iron. The kingdom shall be divided." So, yung last kingdom, yung kingdom from legs up to the toes, yun ay gawa sa partly made clay and iron or steel. Yun ang fourth kingdom. Pero divided kingdom yun. Kasi nga, made of clay and iron. Hindi siya pure. It will have some sort of strength of iron in it. Malakas siya. Iron siya. Pero, mixed with clay, kaya may kahinaan din. At yung kanyang toes, partly iron and partly clay din. So, the kingdom will be partly strong like iron and partly breakable like clay. So, masisira din. Kasi, partly iron, partly clay.
And whereas thou sowest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. Magkakaroon ng division, yung last kingdom. And in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to the other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Naintindihan niyo na yung kingdom na yon? For as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, kasi yung stone na yon naggaling sa mountain, pero wala namang bumato, walang kamay, pero yun ang nakasira dun sa statue. And that it break in pieces the iron, the brass, and the clay, and the silver, and the gold, that the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain, and the interpretation thereof is sure. So, sure ang interpretation. So, alam niyo na yung interpretation. Kung medyo nalalabuan pa kayo sa interpretation ng dream ni Nebuchadnezzar, may interpretation tong dream ni Nebuchadnezzar. Yung dream ni Nebuchadnezzar, gaya ng nandito sa dream ni Daniel, sa Daniel chapter 7. So, kagaya nga ng binanggit natin dati, yung gold, isang oras na. Gusto niyo bang malaman? Ayaw niyo ba? Sige, okay lang. Wag na kayo manood, no? Pero kung gusto niyo manood, diretso lang kayo manood. Pero kung ayaw niyo, okay lang. Ngayon, yung ulo, Babylon Empire. Dito, hanggang dito, Persian Empire. And then from belly up to the thigh, that's the Roman Empire. And then from the legs up to the toes, that's the Empire of the Beast. And then yung bato natatama sa statue para masira ang statue, that's Jesus. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. At yung kingdom ni, at yung bato na yon nagiging mountain. Okay? Diba sinabi, magiging mountain yung bato na yon. And it will stand forever. So that's the kingdom of Jesus Christ. So maliwanag na sa atin. Kingdom of Jesus Christ. Ngayon magtatanong kayo, bakit natin nasabi na ang four kingdoms ay Babylonian Empire, Persian Empire, and the Roman Empire? I-expound natin, ano? Bakit Babylonian Empire? Sinabi na mismo dito ni Daniel na ikaw yung Babylonian Empire, yung gold. Bakit nasabi na gold yung Babylonian Empire? Kasi yung Babylonian Empire, marami siyang na-contribute sa mundo. Ano yung mga na-contribute sa mundo ng Babylonian Empire? Kasi yung apat na empire na yun, yung tatlong empire na yun, rather, yung mga naunang empire, yun ang nag-mold sa mundo. Kung bakit ganito ngayon ang mundo natin. So yung Babylonian Empire, marami siya na-contribute. First map, the cuneiform, agriculture, urbanization, astrology and horoscopy. Contribution din na to. The concept of time, Babylon din, no? Sailboat, Babylon. The first wheel, Babylon. The chariot, Babylon. The study of mathematics, Babylon. So, yung, alam niyo yung Pythagorean theorem?
Alam niyo ba yun? Familiar ba kayo sa Pythagorean theorem? Ano nga ba yung Pythagorean theorem? A squared plus B squared equals C squared? Nalimutan ko na. Ano nga yung formula nun? Yeah. A squared plus B squared is equal to C squared. So, ito ang Pythagorean theorem. Ito ay galing sa Babylonian Empire. So, maraming na-contribute ang Babylonian Empire sa mundo. Sa mathematics, ganon. Madami. Pati yung mapa, primitive plow, or plowing of soil, art and architecture. Babylon din. No? Kaya nga gold ang tawag sa Babylon Empire. Siya yung ulo. Dahil sa kanya na-develop lahat ng mga basic na pag-iisip ng kaisipan ng tao na para makapag-form ng architecture, makapag-form ng kung ano, makapag-isip, Babylon, no? So, maraming na-contribute ang Babylonian Empire. Pero yung Babylon Empire, yung Tower of Babel, doon din kung sinira ni Almighty Father yung Tower of Babel, doon din ginawa uli yung Babylonian Empire, or yung Babylon Empire. Ngayon, kung ilalagay naman natin ngayon kung bakit Persian Empire, yung from breast up to the arms. Bakit? Kasi may na-contribute din itong Persian Empire, no? From breast to the arms. Na kaya siya tinasawag na silver. Kasi ang na-contribute naman niya ay First Declaration of Human Rights, or yung Code of Hammurabi. Irrigation and refrigeration, landscape, gardens, and word paradise, birthday celebration, animation, guitar, desert, monotheism, elite military units and uniforms, windmills and air conditioning, postal system and the highway, the teaching of hospital, heavily armored cavalry. Yon ang na-contribute ng Persian Empire. So, madami nag-contribute ng Persian Empire sa society natin. So, up to now, ina-apply natin pati yung turo ng Babylon Empire, gaya ng sa math, yung basic ng math, A squared plus B squared equals to C squared. Ina-apply pa rin yun, kaya nga ang tawag sa kanya, head made of gold. Okay? Ngayon, itong Roman Empire naman, ano naman ang na-contribute nito? Kasi siya yung bandang belly up to the thigh na made of brass. Ang na-contribute naman ng Roman Empire ay yung development ng English words. At ang invention nila ng Roman Empire ay cement, aqueduct, sanitation, roads, social care and welfare, Julian calendar. No? Alam naman natin yung Julian calendar, yung from January up to December. The elements of surgery, elements of modern legal system, newspaper or public press, postal service. So, yun ang na-contribute ng Roman Empire na up to now ginagamit pa rin natin. Kaya, yung tatlong empire na yun ang nag-form. Kaya nga, gold yung pinaka-Babylon Empire kasi siya yung pinakaulo, siya yung nagpaumpisa. Tapos, silver kasi nakabase
sa gold. Okay? Nakabase sa Babylon Empire yung itinuro ng Persian Empire. Ngayon, yung itinuro naman ng Roman Empire, nakabase naman sa Babylon and sa Persian. Ngayon, yung darating na empire, yung Empire of the Beast, iron and clay. So, tapos na tayong pag-usapan natin, no? Yung Empire of the Beast sa Book of Revelation. At masisira yung empire, lahat ng empire na to, nang dahil lang sa isang bato na hindi alam kung saan galing, at nung itinapon sa statue, yung bato na yon naging mountain. Nasira yung statue, yung bato naging mountain, at yung kingdom na yun magiging forever. That is Jesus Christ. The stone the builders rejected has become the cornerstone. That's Jesus Christ. So makikita natin dito, si Jesus Christ, siya ang, kaya nga sabi ni Jesus, ako ang pinatutungkulan. Hindi niyo ako kilala, ako ang pinatutungkulan ng mga prophets sa Old Testament. Kaya saan tayo ngayon didikit? Kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Yun ang powerful. Yung kingdom na hindi nawawala. Jesus Christ, Almighty Father. For as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it break in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter. And the dream is certain, and the interpretation thereof is sure. Sure ang interpretation ni Daniel. So verse 46, Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face, and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. The king answered unto Daniel, and said, Of a truth it is that your God is a God of gods. Kaya nga, inalaw ni Almighty Father na kalimutan ni Nebuchadnezzar ang kanyang dreams para ma-interpret at masabi ni Daniel sa kanya para papurihan si Almighty Father ni Nebuchadnezzar. Kaya nga nakalagay dito all for the glory of the Almighty Father. The king answered unto Daniel and said, Of a truth it is that your God is a God of gods, and a Lord of kings, and a revealer of secrets. Seeing thou couldest reveal the secret. Then the king made Daniel a great man, and gave him many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon. Binigyan ngayon ng reward si Daniel because of the Almighty Father, and chief of governors over all the wise men of Babylon. At siya rin ang nag-oversee sa sa wise men of Babylon, si Daniel. Then Daniel requested of the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon. But Daniel sat in the gate of the king. Ngayon, nag-request ngayon si Daniel na isali si Shadrach, Meshach, and Abednego para sa affairs ng province ng Babylon. Sa mga nasasakupan ng Babylon, kasali ron si Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero si Daniel mismo, siya ay nagsisilbi sa main castle or sa main place ng king. Naintindihan natin? Kaya, matututo tayo kay Daniel na dapat tayo maging faithful at uunahin natin lagi si Almighty Father. Dahil bawat book dito sa Old Testament may matututunan tayo. Kaya wag natin iwalang bahala
ang Old Testament, babasahin natin. At nakita natin din si Jesus Christ na siya ang pinatutunguhan na siya yung stone na sumira sa statue. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, makikita natin si Jesus dito sa lahat ng book sa Bible. Andito si Jesus, siya ang pinatutungkulan. Hindi ba kayo natutuwa na yung Diyos na pinaglilingkuran natin, powerful, at yung kaharian ni Jesus Christ, hindi masisira kahit kailan. Forever it will stand. I praise my Father and my Jesus for the love and understanding that He showered upon on me. Lagi yung pagmamahal ni Almighty Father, hindi niya tayo fini-fail. If we pray to Him na, Lord, meron ako sa inyong request, ibibigay ni Almighty Father yan. Kung wholeheartedly nating hihingin, dahil mahal na mahal niya tayo. Si Daniel, mahal na mahal niya. Dahil faithful si Daniel. Pero kahit tayo, makasalanan tayo, mahal na mahal din tayo ni Almighty Father. Kasi ayaw niya tayong mawala. Kaya hanggang ngayon, tinuturuan niya tayo, pinapakita niya sa atin, si Jesus Christ, yung kingdom ni Jesus Christ, hindi mawawala. So kahit sa ang Bible, sa book ng Bible, makikita natin dito, si Jesus Christ, yung ating Savior and Redeemer, kasama yung tatay natin. So bakit sasabihin na prophet si Jesus Christ? Andito si Jesus Christ sa lahat ng book sa Bible. Yung nagsasabi na prophet si Jesus Christ, yung nagsasabing isa lang si Jesus Christ na inutusan ni Almighty Father. Oo, inutusan siya ni Almighty Father, but He is also God. Like the Almighty Father, because nasa Kanya ang power and authority. Ibinigay sa Kanya ang power and authority. Hindi siya nagkasala kahit minsan. Kahit napakahirap ng Kanyang pinagdaanan at naranasan niya na ma-feel niya na siya ay isang uod. Kaya hindi prophet si Jesus Christ. Kaya dapat nating sambahin si Jesus Christ. Yung mga tao na nagsasabi na wag sasambahin si Jesus Christ, mga false prophet yon. Demon-possessed people. They have hidden agenda. Anong hidden agenda nila? To get tithes. To get money from people. Hindi niyo ba nakikita? Makikita ninyo, no? Hindi ba ninyo nakikita? Buksan ninyo inyong mga mata. Pag sinasabi na si Jesus ay isang prophet, nasasaktan ako. Dahil hindi prophet si Jesus. Yung mga tao yun, nabubulagan. Binubulag ni Satanas. Ginagamit ni Satanas para mailayo kay Jesus, para hindi humingi ng tulong kay Jesus, para mapunta sa impyerno. Paano tayo makakapunta kay Almighty Father? Sino ang way, truth, and the light? Si Jesus Christ. Siya lang, wala nang iba. At may power to forgive sins si Jesus Christ. Unlike other prophets, na yung mga prophets, hindi nagpapatawad ng kasalanan yan. Si Jesus Christ nagpapatawad ng kasalanan, so hindi siya prophet. He is God also, like our Father. Yung mga tao na nagsasabi na hindi Diyos si Jesus Christ, false prophet yon. Huwag kayo makikinig doon. It's blind leading the blind. They don't know what they're talking about because they don't read the Bible. Nakakita lang sila ng konting verse
Yun na agad ang sasabihin nila. Yumayaman sila. Because they use the name of God. Yumayaman man sila dito sa lupa, pero in God's eyes, it's abomination. Kaya ang kayamanan dito sa lupa, hindi mo makikita na hindi pinagpapala sa lupa yan, mayaman yan sa lupa. Ibig sabihin, pinagpapala yan ni Almighty Father. Ano ang sabi ng devil? Ibibigay ko sa iyo lahat ng lupain dito sa mundo, sambahin mo lang ako. Yun ang sabi ng devil, di ba? So nagbibigay ng pera ang devil, nagbibigay ng lupain ang devil. Sinungaling ang devil. Kaya very adamant ako to say that Jesus is God, like the Almighty Father. Because I know what I'm saying. Nalulungkot ako para sa mga tao na yon. Ang gagawin nila, hihingi sila ng tithes. Isusulat tithes. Ito, nagbigay ka ng tithes ha. Parang may bank book sila no? May bank book sila. Ito, nakadeposit ka na ng tithes dito. Ganun sasabihin nila. Pero, hindi mo ma-withdraw yun. Hindi mo ma-withdraw yun. Hindi, nagbigay ka na. Ito, ano ngayon kung nagbigay ka? Masasave ka ba doon sa binigay mo na yun, na pera? Hindi kailangan ni Almighty Father ng pera. Powerful si Almighty Father. Out of nothing, kaya niyang gumawa ng kahit ano, out of nothing. So, hindi pera ang gusto ni Almighty Father. Tayo mismo. Yung puso natin. Denying ourselves. Believing Him and His words. Believing Jesus Christ. Believing the power of the Holy Spirit. Hindi kailangan ni Almighty Father ng pera. At yung mga tulong na ibinibigay natin, it's because we have faith. Yung faith na yun, inuulit ko lang, yun yung may pananampalataya ka, at dahil sa may pananampalataya ka kay Almighty Father, yun ngayon, yung nagiging dahilan, kaya ka nakakatulong sa ibang mga tao. Dahil meron kang faith. Because you believe in God. You trust His name. You trust the name of Jesus Christ. That Jesus Christ is powerful. That the Almighty Father is powerful. Kaya tayo nakakagawa ng mga bagay na nanaayon sa kagustuhan ni Almighty Father. But it's not us. It's the Holy Spirit working in us. Kaya nga isa sa mga gifts of the Holy Spirit din ay faith, di ba? At isa rin yun sa fruits of the Holy Spirit. At kaya tayo nakakapagmahal ng tao, kahit sino pa, kahit ano pa. Kasi yung tatay natin mapagmahal, kahit sino, mahal niya. Kahit yung mga taong hindi dapat mahalin, na hindi siya nirerespeto, mahal niya. Gaya nitong yung mga sorcerers, na-save ang mga sorcerers, hindi namatay. Because of the Almighty Father.
So lahat nangyayari to glorify our God. So ang bida sa buhay nitong atin sa mundo na to, hindi tayo. Hindi tayo ang main character. Ang main character, ang pinakabida, si Almighty Father. At saka si Jesus Christ. Through the power of the Holy Spirit. Kaya lagi tayong magpe-pray, lagi tayong magdadasal. Para hindi tayo maligaw. Sabi natin, Lord, ayoko pong maligaw. Mahal ko po kayo, Almighty Father. Gusto ko, sa'yo lang ako. Gusto kong gumawa ng tama, ng naayon sa kagustuhan mo, Almighty Father. Kaya kahit na may mga tao na galit sa atin o pinipersecute tayo, kung meron man, alam natin kung paano sila mamahalin dahil yung tatay natin mapagmahal. Thank you, and God loves us all so much.